At ngayon, samahan ninyo akong buksan muli ang inyong mga Biblia sa aklat ng Efeso. Babasahin natin ang talatang 13 hanggang 17. Tapos darako tayo sa ating magiging key verse sa ating pag-aaral. Tutuloy natin yung ating series sa itong iglesia. Tayo na sa panlima, ang church ng Sardis. Sabi ng talata 13 ng kapitulo 5 ng Efeso, subalit ang lahat ng mga bagay na inilantad sa pamamagitan ng liwanag ay nakikita, sapagkat anumang bagay na nakikita ay liwanag. Kaya sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, at bumangon mula sa mga patay, at si Kristo ay magliliwanag sa iyo. Kaya maging maingat kayo sa inyong paglakad, hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong, na sinasamantala ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya huwag kayong maging mga hangal, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Tumungo tayo sa ating key verse, Revelation chapter 3, verse 1 hanggang verse 6. At sa anghel ng iglesia sa Sardis ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may 7 Espiritu ng Diyos at may 7 bituin. Alam ko ang iyong mga gawa. Sa pangalan ikaw ay nabubuhay, ngunit ikaw ay patay. Gumising ka at palakasin mo ang mga bagay na natitira, na malapit ng mamatay, sapagkat hindi ko natagpuang ganap ang iyong mga gawa sa harapan ng aking Diyos. Kaya alalahanin mo kung paano mo ito tinanggap at narinig. Tuparin mo ito at magsisi ka. Kaya kung hindi ka gigising, darating akong gaya ng magnanakaw, at hindi mo malalaman kung anong oras ako darating sa iyo. Ngunit mayroon ka pang ilan sa Sardis na hindi dinungisan ng kanilang mga damit, at sila'y kasama kong lalakad na nakaputi, sapagkat sila'y karapat-dapat. Ang magtagumpay ay bibihisang gayon ng mapuputing damit, at hindi ko kailanman papawiin ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. At ipahahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking Ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Mga minamahal na kapatid sa ating Panginoong Heso Kristo, kapag po sinabing, o may nagsabi sa atin na, alam mo, yung iglesyang yan, buhay yan. Pag narinig natin yun, anong magiging sagot natin o magiging reaksyon natin? Ano ang kaagad nating naiisip? O ano ang pumapasok kaagad sa atin? Siguro, pwede natin sabihin dahil maraming uma-attend. Kasi maganda ang tugtugan. Masigla o magaling ang nangangaral o ang pastor o ang preacher. Pwede natin sabihin, maaari o baka marami silang ministry. Marami silang gawain. Para masabi mo na buhay ang iglesyang yan. Pero paano po kung sabihin sa atin ng ating Panginoong Jesus, akala mo lang buhay, pero patay. Ganoon po mismo ang sinabi niya sa iglesia
sa Sardis. Kaya ito po ay hindi sulat ng commendation. Hindi sulat ng pagbibigay papuri sa kanila, kundi ito'y sulat para tawagin sila na sila ay gumising. Gumising. Ang Sardis po noon ay isang sikat at mayamang lungsod. Dati po itong kabisera o punong lungsod ng kaharian ng Lydia. Kilala ang lungsod na ito bilang isa sa mga unang lugar na gumamit ng barya bilang salapi. At dahil po sa taas ng kanilang kinalalagyan doon sa gilid ng bundok, naging tila mahirap silang pasukin. Mahirap silang mapasok ng mga kaaway. Pero sa history, 2 beses silang bumagsak. 2 beses bumagsak ang Sardis. At una nga, noong 549 BC, nang lusubin ito ni Cyrus the Great ng Persia. Pangalawa is noong 214 BC sa kamay ni Antiochus III ng Syria. Na sa parehong pagkakataon, natalo po sila hindi dahil sa lakas ng kalaban, kundi dahil sila ay naging kampante. Masyado silang relax. Kumbaga, hindi sila nagbantay ng maigi. Hindi po nila binantayan ang kanilang mga pader at kuta o muog. Lalo na sa bahagi ng lungsod na tila imposible silang mapasok dahil nga ang taas ng kanilang kinalalagyan. At yun ang nagbigay sa kanila na para bang, okay, hindi kami basta-basta masasakop. Hindi kami basta-basta matatalo kasi mataas kami. Yun ang akala nila. Alam niyo po, yun din ang espiritual na larawan ng iglesia sa Sardis. Na sa labas, mukha silang maayos, maaaring aktibo sila sa mga gawain, sa mga ministeryo na pinagkatiwala sa kanila, tapos kilala sila ng ibang mga churches, iba't ibang mga, let's say, mga reform churches. Pero sa mata ni Kristo, sabi niya sa verse 1, sa pangalan, ikaw ay nabubuhay, ngunit ikaw ay patay. Mga kapatid, i-take sana natin ito na babala para sa ating lahat. Babala sa iglesia. Kasi, posible po tayong aktibo sa ating mga ministeryo, maayos at maganda po ang ating mga agenda, pero kung wala po ang tunay na buhay ng Diyos sa atin, mga kapatid, para tayong Sardis. Tulad din po tayo ng iglesia ng Sardis. Sinasabi sa atin na gising tayo sa paningin ng tao, pero natutulog pala sa mata ng Diyos.
Kaya ito ang ginawa nating paksa sa ating pag-aaral. Ang pagtawag ni Kristo sa iglesia ng Sardis. Ang iglesia ng Sardis ay isang iglesyang spiritual na patay kahit kilalang bilang buhay sa paningin ng tao. Sa ilalim nun, ilalim ng ating tema, ay bibigyan natin ng diin ng dalawang punto o mahalagang punto. Ang una, gumising at magsisi. Gumising at magsisi. Pangalawa, magpatuloy sa katapatan. Pangalawa, magpatuloy sa katapatan. Tingnan natin ang una. At muli ating basahin ang Revelation chapter 3 verse 1. Na sinasabi, at sa anghel ng iglesia sa Sardis ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may 7 Espiritu ng Diyos at may 7 bituin. Sabi, alam ko ang iyong mga gawa. Sa pangalan, ikaw ay nabubuhay, ngunit ikaw ay patay. Nakapag po iyan, nakita, nalaman natin na yan ang sinabi ni Jesucristo. Sabi natin na alam niya ang ating mga gawa. At siya ay hindi lang basta nakabase sa sabi-sabi lang o sa chismis. Hindi siya nakabase sa mga obserbasyon ng tao. Sinasabi nila, buhay yan. Pero sa Panginoon pala ay patay. Alam po niya ang laman ng ating mga puso. Alam niya kung ang ating sigasig o yung ating klase ng paglilingkod sa Panginoon ay totoo. Totoo ba ito o ito ba ay peke? Na yung katapatan natin ay totoo o hindi, alam niya yan. May pangalan kang buhay, may pangalan kang buhay, pero patay ka. Nasa kultura po nila, para sa kanila, mahalaga po ang pangalan. Kasi iyon ay reputasyon nila. Nasa panlabas po nila, maganda pa rin ang tingin sa kanila. Maaaring kilala po sila bilang maayos. Kilala sila na malalalim ang kanilang pagkaalam sa mga doktrina. Masasabi mo rin na kilala sila sa pagdidisiplina. Kilala sila na disiplinado sa mga gawain. At kilala sila na mga masisipag sa ministeryo. Pero sa loob pala, wala na ang alab sa kanilang puso. Yung apoy na naririyan sa iyong puso, unti-unting nauubos. Kaya po ang panawagan rito ni Kristo, tingnan natin muli yung ating key verse sa verses 2 at 3. Gumising ka at palakasin mo ang mga bagay na natitira na malapit ng mamatay, sapagkat hindi ko natagpo ang ganap ang iyong mga gawa sa harapan ng aking Diyos. Kaya alalahanin mo kung paano mo ito tinanggap at narinig. Tuparin mo ito at magsisi ka. Kaya kung hindi ka gigising, darating akong gaya ng magnanakaw. At hindi mo malalaman kung anong oras ako darating sa iyo.
May mga pagkakataon na kahit tayo na mga office bearer, parang yung apoy na nasa ating puso ay unti-unting nauubos. Pero tumatawag ang Diyos sa atin. Nananawagan ng Diyos sa atin. Gumising ka. Gumising tayo. Mga kapatid, na nanghihina, tumatawag ang Diyos na tayo gumising. Mga kapatid, ang verses 2 and 3 ay isang babala mula sa ating Panginoon. Babala sa mga Kristiyano na ang akala nila okay sila. Na ang akala nila maayos sila, pero sa totoo lang, malayo na pala sila sa Diyos. Hindi na sila malapit sa Diyos. Maaaring abala po tayo sa gawain, pero malayo na po pala ang ating puso. Maaaring kilala pa rin po tayo bilang bahagi ng iglesia. Sinasabi mo, ako ay isang confessing member ng iglesyang ito. Ako ay isang office bearer ng iglesyang ito. Ako ay isang pastor, isang missionary pastor, isang elder, isang deacon. Pero hindi mo na pala kilala ang tinig ng Diyos. Hindi po ito simpleng paalala na parang nire-remind lang tayo. Tumatawag ang Diyos sa atin. Ito ay isang panawagan sa mga anak na para bang naliligaw na ng landas. Lumalayo na sa presensya ng Diyos. Para po sa mga marunong magsalita tungkol sa pananampalataya, pero matagal na pong hindi nakikipag-usap sa Diyos. Para po sa mga tumatawag sa kanilang sarili na Kristiyano, pero hindi na sumusunod o nakikinig sa tinig ng Panginoon. Yan ay para sa ating lahat. At hindi kanya tinatawag. Hindi niya tayo tinatawag dito, mga kapatid, para takutin. Tinatawag niya tayo rito para tayo'y kanyang iligtas. Hindi lang para iligtas, kundi para tayo'y gisingin mula sa mga ginagawa nating parang forma na lang. Sa mga dasal natin na binibigkas, pero hindi na pala iyon nagmumula sa ating mga puso. Sa mga awit, na tuwing tayo nagtitipon every Sunday, umaawit tayo ng mga ng psalm, ng mga salmo, pero hindi na natin nararamdaman yung ating mga paglilingkod na ginagawa, wala ng kagalakan. Baka akala mo'y okay pa. Baka akala natin okay pa. Yun pala ay hindi na. Mga kapatid, hanggat hindi ka bumabalik sa Kanya, sana gumawa ang biyaya ng Diyos sa iyo na ikaw ay manumbalik sa Kanya. Dahil kung hindi, unti-unti kang mamamatay. Unti-unti kang mamamatay sa lamig. Kaya ang tanong sa atin, gising nga ba tayo?
O baka gising lang tayo sa katawan, pero tulog yung ating puso. Inuutusan tayo na gumising. Gumising ngayon. Gumising hanggat mayroong pagkakataon. Baka kasi maging huli na ang lahat sa iyo. Di ka na magising. Sa ating binasa kanina sa Ephesians chapter 5, verse 14, may sinabi diyan si Pablo, ang sabi niya, gumising ka. Ikaw na natutulog. Meron ba natutulog dito? Yun, nagising. Ikaw na natutulog. At bumangon mula sa mga patay. At si Kristo ay magliliwanag sa iyo. Ito'y utos. Nagsasabi ng Panginoon, panawagan ng Panginoon sa mga mananampalataya o sa mga Kristiyano na gaya mo at gaya ko na sitting pretty or nasa kalagayang kampante sila. Napakakampante ng kanilang pamumuhay. Sa mga Kristiyano, ito'y panawagan sa mga Kristiyanong nanlalamig ang kanilang pananampalataya sa Panginoon. O ito'y panawagan na gumising sa mga Kristiyano na para bang hindi mulat sa kanilang espiritual na kalagayan. Dahil tatandaan sana natin na ang pagiging Kristiyano po ay hindi lang po ito tungkol sa pagdalo natin sa iglesia. Ang pagiging Kristiyano hindi lang tuwing Sunday, naririto ka, dumadalo ka sa first service at second service. O narito ka lang pag first service, tapos second service, uuwi ka. Sinasabi sa atin, ang tunay na pagiging Kristiyano, listen, ay may bunga. Ang tunay na Kristiyano ay nagliliwanag. Ang tunay na Kristiyano, sa bawat araw, gumigising siya para ganapin ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi lang paglinggo, kundi sa bawat araw ng ating buhay. Ngayon, kung alam nating lumalamig na pala tayo sa pananampalataya, o ngayon nalaman mo, na-realize mo, maybe na-convict ka, na ikaw yun ah. Uy, ako yun ah. Kinakausap ako ng Panginoon. Abay, huwag mong baliwalain. Huwag nating basta-bastahin lang. Ang sinasabi niya, gumising. At paggising, ay di ka tutunganga lang. Gagawin ka. Kikilos ka. Babangon ka. Tatayo ka. At pagtayo mo, basta paano na? Saan ako pupunta? Kaliwa ka? At sinasabi ngayon sa iyo ni Kristo, lumapit ka sa akin. Lumapit ka sa Panginoong Jesus, hindi bukas. Hindi sa susunod na buwan. Ngayon ka lumapit sa Kanya. Dahil ngayong araw na ito,
handa ang Panginoon na magbigay liwanag sa puso mong unti-unti nang namamatay. At ang mabuting balita rito na makikita natin doon sa verse 2. Ang sabi, gumising ka at palakasin mo ang mga bagay na natitira. Mayroon pang natitira. At yung natitirang iyon, kapatid, gaano man yan kaliit, yan ay sapat para hawakan ka ni Kristo. Siya na namatay sa krus ng Kalbaryo ay hindi dumating para sa mga perpekto. Hindi siya dumating para sa mga magagaling o mga maraming mga ginawang mabuti. Ang Panginoon ay dumating sa kagaya mo na lumalamig sa pananampalataya. Kasi Kristo ay dumating sa mga natutulog. Si Kristo ay dumating doon sa mga taong halos wala nang natitira pa sa kanila. Kaya hanggat may natitira pa, may pag-asa. Minsan kailangan mo magpahinga lang para yung apoy wag tuluyang mawala. Sa kanyang dugo, tatandaan natin, may panibagong simula. Na sa kanyang pagkamatay, mayroong kapatawaran. Na sa kanyang muling pagkabuhay, mayroong bagong alab. Kaya isuko mo sa kanya. Isuko natin sa kanya. Yang kahit kakaunting apoy na yan na natitira. At hayaan natin ang Diyos ang muling magpaalab nito. Ang magsindi at magpaliwanag nito sa pamamagitan ni Jesucristo. Pangalawa, magpatuloy sa katapatan. Sabi ng verse 4, tuloy tayo, ngunit mayroon ka pang ilan sa Sardis na hindi dinungisan ng kanilang mga damit. At sila'y kasama kong lalakad na nakaputi sapagkat sila'y karapat-dapat. Well, kahit sa gitna ng espiritual na pagkabulok ng iglesia sa Sardis, meron pa ding, salamat sa Diyos, meron iilan na hindi basta-basta bumigay. Hindi po sila sumabay sa agos ng kompromiso. Pinili pa rin po nilang manatiling tapat sa Panginoon. Sila po ang mga taong hindi po nadumihan ang kanilang mga kasuutan. Ibig pong sabihin nun, hindi po nila isinuko ang kanilang kabanalan sa gitna ng kasamaan sa kanilang paligid. Hindi po dahil perpekto sila, hindi rin po dahil mas magaling sila sa iba, kundi dahil nanatili po silang nakakapit sa ating Panginoong Yesus. Nanatili silang nakatitig, nanatili silang nakatingin lamang kay Jesucristo. Na ang kanilang kalinisan ay hindi galing sa sarili nilang gawa, kundi galing sa kordero ng Diyos. Sila'y nilinis, sila'y pinatawad, at sila'y pinatatag. And listen, dahil hindi po sila bumitiw sa Panginoon. Yun ang biyaya ng Diyos sa kanila. Hindi sila basta-basta bumitiw sa Panginoon.
Ano pong pangako ni Kristo? Sabi ng verse 4, may pangako diyan na makikita tayo. Sabi, at sila'y kasama kong lalakad na nakaputi. So hindi lang po pala ito simbolo ng gantimpala sa hinaharap. Ito po pala ay larawan ng malapit at totoong relasyon, totoong ugnayan natin kay Kristo. Totoong ugnayan natin sa Kanya ngayon at sa darating. Ngayon at magpasawalang hanggan. Siya'y kasama natin palagi. Sa ating pagiging tapat sa Kanya. Kasama natin siya. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Naalala niyo po yung kasaysayan ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Yan yung makikita natin sa Daniel chapter 3, di ba? Na silang tatlo, tumanggi silang, di ba? Tumanggi silang yumuko doon sa napakalaking ribulto na ipinatayo ni Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia. Inutos ng hari na kapag tumunog ang mga instrumento, lahat ng tao ay dapat yumuko at sumamba sa ribulto. Ngunit itong si Shadrach, Meshach, and Abednego, sila na mga kabataang Hebreo, ay hindi sila sumunod. At dahil doon, galit na galit ang hari, galit na galit si Nebuchadnezzar. Ginawa ng hari, ipinatawag niya yung tatlo. At pagharap nitong tatlo sa hari, binigyan pa ni Nebuchadnezzar ng chance Walang pagkakataon na sila'y yumuko. Pero alam nyo, matatag ang kanilang sinabi. Matatag ang pahayag nitong tatlo na ito. Na sinabi nila sa verses 17 at 18, and ay gusto kong basahin sa verses 17 hanggang 18 ng Daniel chapter 3. Sabi nila, kung mangyayari na ang aming Diyos na pinaglilingkuran namin ay makapagliligtas sa amin sa hurno ng nagniningas na apoy, ay hayaang iligtas niya kami sa iyong kamay, O Hari. Now listen, ano yung sumunod na sinabi nila? Ngunit kung sakali mang hindi, dapat mong malaman, O Hari, na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos na nisasamba man sa ribultong ginto na iyong ipinatayo. Kaya sila katapat sa Panginoon. Ito nangyari, ginawa ng hari, nag-utos siya na mas lalo pang painitin. Di ba? Yung apoy ng makapitong ulit kaysa sa dati. Ganong kainit. So itinali sila Shadrach, Meshach at Abednego at inihagis sila doon sa apoy. Doon sa pugon ng apoy. Pero laking gulat nila. Laking gulat ng hari. Tatlo lang yung hinagis natin. Bakit? Naging 4. Nakita nila, naglalakad sa apoy. Kasama nila ang Panginoon. Nagsabi sa verse 25, yun ay ang anak ng mga Diyos. So dahil po sa kanilang pananampalataya, iniligtas po sila ng Diyos.
Lumabas po silang buo, walang bahid ng apoy, at ang kanilang katapatan ay naging patotoo sa buong kaharian. Ganyan din po mga kapatid, ang pangako sa atin ni Kristo sa mga mananatiling tapat sa Kanya. Ibig sabihin, hindi po tayo nag-iisa kahit sa ating mga pinagdaraanan, sa ating mga pagsubok na hinaharap, sa samot-saring problema, krisis na ating kinaharap. Hindi tayo nag-iisa. Dahil kasama natin ang Diyos. At higit sa lahat, sa Kanyang muling pagbabalik, sa Kanyang muling pagparito. Sabi ng talata, tayo'y lalakad kasama niya magpakailanman. Napakalaking comfort nun para sa atin. Sa mga nananatiling tapat kahit mahirap. Kahit masakit. Kahit maraming problema. Stay. Tapat tayo. Maging tapat. May pangako, lalakad tayong kasama niya sa kaluwalhatian. And listen, sabi ng verse 5, tuloy tayo sa verse 5, ang magtagumpay ay bibihisang gayon ng mapuputing damit, at hindi ko kailanman papawiin ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay, at ipahahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking Ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. Sinasabi nito sa atin, itong talata 5, ibig sabihin yan, ang ating kaligtasan ay tiyak. Ang ating salvation ay siguradong sigurado. At ang iyong kaugnayan kay Kristo, ang iyong relasyon sa iyong Panginoong Yesus, ay hindi kailanman mawawala. Sapagkat alam natin ay sinelyuhan. Hindi po ito dahil sa ating kabutihan, kundi ito po'y dahil sa ginawa sa atin ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo, kung saan doon kanyang binayaran ng ating mga kasalanan at tayo'y nabiyayaan, nabigyan ng bagong pangalan na nakasulat sa langit, na nakasulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay. At darating ang araw ng paghuhukom, yung Judgment Day, na habang ang lahat ay titindig sa harap ng kaniyang Ama. Imagine, tatayo ang mga elect at ang mga reprobate. Tapos si Kristo mismo ang tatayo para sa iyo. At sa harap ng mga anghel at ng buong langit, maririnig mong sasabihin niya, akin siya. Kilala ko siya. Yan ang nais nating marinig pagdating ng araw na iyan. At wala pong makatutumbas, walang sasapat sa kapayapaang dala ng tinig ng ating tagapagligtas na napako sa krus para sa iyo at para sa akin, at ngayoy ipinaglalaban pa rin tayo hanggang sa huli ng ating buhay. Kaya, mga kapatid, ang mensahe natin
ang mensahe dito ng ating Panginoong Jesucristo sa iglesia sa Sardis ay panawagan. Hindi lang sa kanila, kundi sa atin din naman. Sa aking pagtatapos, ito'y pagtawag para tayo'y gumising. Ito'y pagtawag para tayo ay magsisi sa lahat ng ating mga kasalanan. At higit sa lahat, ito'y pagtawag sa atin ng ating Panginoon na ikaw, na nanlamig, ikaw, na unti-unting nauubos ang alab dyan sa iyong puso, na hanggat may natitira pa, lumapit ka kay Kristo, manumbalik ka sa Kanya, manumbalik ka kay Kristo na nagbigay sa iyo ng buhay na walang hanggan, at manatili kang tapat sa Kanya. Sabi nga ni John Calvin, dito ako magtatapos, na nakita ko sa kanyang sulat na Antidote, The Council of Trent, 1547, na ipinapahayag laban sa doktrina ng Katolikong Konseho ng Trent noong panahong iyon, and I quote, maikli lang naman, sabi niya, "It is faith alone that justifies. But the faith that justifies is never alone." Ibig sabihin, mga kapatid, na ang pananampalataya na regalo, biyaya ng Diyos sa atin ay totoo. At kung yan ay totoo, iyan ay magbubunga. Hindi po ito mananatiling tahimik. Hindi rin po ito mananatiling tulog, ni patay. Ni mananatiling peke na pananampalataya. O yung parang mapagkunwari. Kundi ang pananampalatayang iyan ay buhay. Ang pananampalatayang iyan ay marunong magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Ang pananampalatayang iyan ay hindi siya basta tumitingin sa kung kani-kanino, o kung kumakapit o umaasa kung kani-kanino, kundi ang pananampalatayang iyan hanggang dulo ay mananatiling nakakapit sa krus ni Kristo. Amen. Tayo manalangin sa Diyos. Makapangyarihan naming Diyos, aming Ama na nasa langit, kami ay nagpapasalamat sa iyong mensahe na sa kabila ng maraming kasalanan na kapalibot sa amin, kami ay iyong tinatawag na manatiling tapat sa iyong kalooban. Patawad po, O Diyos, sa mga panahon na para bang kami ay nawawalan na ng sigla. Sa mga panahon na kami nanghihina, tinatamad, nawawalan ng gana. Salamat, O Diyos, dahil pinaalalahanan mo kami. At ngayoy, tatayo, gumigising kami, na handa kaming magpakumbaba sa iyong harapan. Humihingi kami sa iyo ng kapatawaran.
Tulungan mo kami, O Diyos. Kami makabangon. Numbalik ang aming lakas, ang aming tunay na sigla o sigasig sa aming paglilingkod sa iyo. Masumpungan mo nga po kami na nagtatapat sa iyo hanggang sa ikaw ay dumating. Kami po ay patuloy mong ingatan at proteksyonan, lalo sa mga darating na mga araw, sa panibagong linggo na naman na aming haharapin, O Diyos. Tulungan mo kami na maging tapat palagi sa iyo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.